Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon, hihimayin natin yung classifications ng mga entity. Kung ano ba yung mga espiritu na nakikita ng mga taong may third eye. Kung yun ba ay mga fallen angels, yun ba ay mga elementals. So gagawa natin sila ng category at classification base sa belief system ko. So YouTube ko naman to, so yung belief system ko yung gagamitin natin. Kung meron kayong sarili nyong belief system, so gamitin nyo rin yun. Kanya-kanyang trip naman yan eh. Kanya-kanyang paniniwala. So, nirespeto kung paniniwala nyo, huwag nyong ipilit sa akin yung mga relihiyon nyo. It's because kayo lang ang nakakulong sa relihiyon nyo. Ako hindi. Kasi hindi ako kasapi. So, shout out kay Bro Saldi Sabog. So, sa kanya kasi yung question na ito at nagka-idea tayo. So, sasagutin natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Nagpatuloy na tayo. Unahin muna natin mga migs yung mga known life forms na nag-exist according sa research natin sa mga Anunnaki. So yung source, yung universe. So from universe, nag-evolve, nagkaroon ng mga planets and then life forms. So isa sa mga life forms ay mas matanda pa sa atin, mga advanced sila yung mga Anunnaki. So Anunnaki means from heaven na bumaba sa earth. So yung mga Anunnaki na to bumaba sa earth at gumawa ng eksperimento. So sa mga tagapagsubaybay ko sa aking playlist tungkol sa Anunnaki, so alam niyo na kung ano yung history ng mga Anunnaki. Sa mga hindi pa, ilalagay ko na lang sa comment section at sa description yung link ng playlist para maisa-isa nyo at maintindihan nyo kung bakit sila pumunta sa earth at gumawa ng mga eksperimento. So yung pangatlo na life form mga migs ay yung failed experiments sa mga Anunnaki. Ito yung mga mixed genes. So bago kasi gumawa ng tao yung mga Anunnaki, nag-eksperimento muna sila sa mga existing na mga hayop dito sa earth. Tulad ng mga caveman, yung mga Homo erectus. Pinaghalo nila yon sa genes ng kabayo. Kaya nakagawa sila ng mga creatures na yung ulo ay sa kabayo at yung katawan ay sa tao. At marami pa silang ginawa mga migs nga pinaghalo-halo nila yung mga genes ng mga existing na animals dito sa earth. So, di-discuss natin yan mamaya. At pagkatapos nun mga migs, yung mga creatures na yon hindi nila pakinabangan sa pagmina ng gold. Kaya yung mga Anunnaki nag-decide na yung existing na Homo erectus o yung hominids na nandito sa earth, hinaluan nila ng kanilang genes kaya nalikha yung Homo sapiens, yung mga tao. So enough yung intelligence ng mga tao para sumunod sa mga utos at iisipin ng mga tao na mga God sila, mga Diyos sila para sambahin sila and then sundin yung mga gusto nilang ipagawa. At nakita ng mga watchers mga migs, nga sa Book of Enoch yan, yung mga watchers, yun yung mga tagabantay ng mga Anunnaki. So sila yung parang warden ng mga human beings. And then napansin nila na may mga human beings na mga magaganda. So kinuha nila yon bilang asawa at nagkaanak sila. Kaya nalikha yung half-breed, yung children of the watchers. Ang tawag nila doon ay giants. Ang tawag naman sa iba ay Nephilim. So hindi yun literal mga migs na kasing taas sila ng bundok. Hindi. Yung mga giants sa mga migs, naging bansag lang yun sa kanila. It's because mas matangkad sila kaysa sa tao. So according sa some research or mga articles, nasa mga 10 feet to 12 feet daw. So talakayin natin tong universe, yung source. So from universe po mga migs, dyan po talaga nabuo lahat. So dyan nag-evolve yung mga life forms. And according sa quantum physics, hindi lang isa yung universe. So meron siyang multiverse. Yung universe, ito yung nakikita natin ngayon, uni, one. Pero aside from that, may mga dimensions pa daw. Which is, itong mga advanced life forms na ito,
ay nag-ascend or doon na nananahan. O meron ding mga articles na nagsasabi na doon talaga sila galing. Pumunta lang sila dito sa three-dimensional world para kumuha ng kailangan nila na materyales tulad ng gold. So from universe, yung mga advanced life forms nag-evolve. May mga aliens, iba't ibang mga galaxy, iba't ibang mga races, and then nag-evolve, nabuo din yung mga Anunnaki na naging deities na pinaniwalaan ng mga tao na mga Diyos sila. And then nabuo din yung early humans, yung mga hominids, yung mga Cro-Magnon man, Java man. So hindi talaga sila gawa ng isang creator, o sabihin natin na creator na makikita sa libro. Gawa sila ng isang creator, pero yung creator na source, universe, yung energy ng universe. Yung creator na si Yah, yung God the Father, hindi siya 100% na gumawa ng tao. It's because yung mga hominids, yung mga Homo erectus, existing na sa earth, nag-evolve na bago pa sila dumating. So, ang ginawa niya, nilikha niya yung Homo sapiens, pinaghalo na yung genes niya at yung genes nung dito na sa earth. Kaya nabuo ang Homo sapiens o mga human beings. So, creator pa rin siya, but not 100% creator of hominids. Creator lang siya ng Homo sapiens o thinking man. Ito yung source of information mga migs sa mga sinabi ko kanina na mga pinaghalo-halo na mga genes na mga creatures na pwedeng mag-resemble o parallel sa mga tikbalang, sarangay, at iba pang mga creatures na makikita natin sa Philippine folklore. So, isa din yon sa mga creation niya o ni Enki, na God of Creation. So, bago naglikha yung tao, sabi ko kanina, nag-eksperimento muna siya sa mga existing na mga hayop dito sa Earth. So, natagpuan ang mga stone tablets nun na may mga ebidensya, naka-recorded na history ng mga Anunnaki. Natagpuan yun sa Temple of Belus sa Babylon during the excavation, mga migs. So, basahin natin mga migs ha. According kay Zecharia Sitchin, sa libro niyang The 12th Planet, ito yung sabi niya. We find reference to the Sukhtun, mixing in two life sources in the text. According to other writings, the deity Elubeltu, called Deus, brought forth hideous beings, which produced a kind of men appeared with two wings. Diba may mga kwento nun sa mga matatanda na may mga creatures daw sa Pilipinas dati na may mga tao na may pakpak. Maaaring totoo yun kasi may reference tayo, may ebidensya siya. Nakikita yon sa Temple of Belus, sa mga stone tablets during the excavation. So patuloy natin mga migs ha. So aside from men appeared with two wings, some with 4 and 2 faces. So may mga 2 mukha, 4 na mukha pa. They were made in the likeness of a man and a woman. So magkahalo. Babae at lalaki, 2 mukha sa isang katawan. They were likewise in their several organs, the essence of male in one and the other male and female. So yung iba hermaphrodite daw. Other human figures were to be seen with the legs and horns of goats. So, meron pang ganito. So, tao yung sa taas, sa baba naman ay paa ng kambing. Tapos may sungay pa. Some were mounted on horse that had the face of a horse. So, may isang tao daw na yung katawan ay tao, yung mukha ay sa kabayo. So, familiar ba sa inyo mga migs? Tikbalang siya. So, isa yun sa mga creation niya. Some had horse feet, others were fashioned like men. So, mga centaurus. Resembling dogs and bred there with faces of men.
So ang dami pang failed experiments niya bago niya nabuo yung mga tao. So dogs with fourfold bodies and toads with the tails and heads of fishes were also described. All of these were preserved in the temple of Belus at Babylon. So doon nila nakita yung ebidensya, yung mga stone tablets. So maaring totoo yung nakikita ng mga tao, ng mga tikbalang, o ano pang mga creatures, but it doesn't mean na sila yung mga fallen angels. Pero yung mga fallen angels, mga migs, mga tuso yun. Pwede nilang gayahin yung mga ganong hitsura ng creatures. So dumako pa tayo sa isa pang creatures, mga migs, yung mga demigods o mga mixed breed from Anunnaki and humans. So sabi ko kanina, yung mga watchers na in love sa mga babae na humans, kaya naanakan sila. So yung mga watchers na yun na nagkasala, nagkaanak sa humans, so na-considered sila na outcasts. So sila yung mga fallen watchers or also known as fallen angels. So according sa Book of Enoch, mga migs, ang mga anak nung watchers, yung mga kaluluwa nun, kapag namatay sila, mahilig silang mag-possess o sumapi sa mga tao. It's because wala silang mapuntahan. Kasi bawal sila sa other dimension, which is the dimension of the gods, kasi hindi sila tanggap doon. At hindi din sila makapag-reincarnate dito sa earth. It's because wala silang proper na vessel. So yung mga tao po nakaka-reincarnate dito sa earth. Pero yung mga anak ng mga Anunnaki, wala silang suitable na vessel o katawan. For whatever reason, hindi pa siya maarok na mga rason kung bakit hindi sila makapag-reincarnate as human body. Kaya sila yung mga espiritong gala, isa sa mga espiritong gala na malakas. At sila yung may kakayanan na sumapi sa mga tao. So yung mga Anunnaki na yon, nag-ascend na into higher form, naging spirits na sila. So ito na yung category natin. So bawat mga spirits may iba't ibang dimensions. So iba't iba yung dimensions ng dwelling ng mga deva. May mga malevolent spirits din, malevolent Anunnaki, yung mga asuras. So sorry for using the word deva and asuras kasi ginawa ko yung metaphor para mas madaling maintindihan ng tao na mabuti at masama. So benevolent na Anunnaki, so parang sila na yung mga deva, yung mga tumutulong sa tao. Yung malevolent Anunnaki, sila yung mga asuras o yung mga gustong kontrolin yung tao. At yung mga asuras din, according sa Buddhist na tradition, sila yung mga kumukontra sa mga deva, sa mga mabubuting mga Anunnaki. So ito yun, mga migs. Para sa akin, parehong Anunnaki lang yan, deva at asuras. Iba't ibang panig lang. Iba't ibang purpose o iba-ibang gustong mangyari. Hanggang sa lumipas na sila, naging espiritu na sila, so tuloy pa rin yung paglalaban ng dalawang panig. So kung pagbabasihan natin yung research Anunnaki na may parallel sa Buddhist na tradition, hindi naman natin 100% na ma-point out, pero may parallel yung existence of spirits according to Buddhist tradition at sa research natin sa Anunnaki. So sa mga espiritu, may 5 classification ako according sa aking research. So yung mga benevolent Anunnaki, malevolent Anunnaki, spirits of the demigods, elementals, hungry ghosts, o yung mga dead na mga humans, yung mga earthbound spirits ng mga tao, yung hindi tumawid, yung ayaw mag-reincarnate, o hindi kayang makipag-reincarnate, it's because kulang ang positive karma nila o sobrang sama ng ginawa nila kaya hindi sila makapag-reincarnate. So sa classification ko, 1, 2, 3, 4, 5, ginawa ko yan sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina na spirits. So benevolent spirit, so Anunnaki, deva.
Tapos malevolent spirit, Anunnaki, Asuras, yung mga Anunnaki na gustong kontrolin ng mga tao. So iba yung frequency nila. So pangatlo sa mga malalakas ay yung spirits of the demigods, yung mga anak ng mga watchers, yung mga giants, yung mga Nephilim, yung mga espiritu na yon. So pag-gala-gala yon dito sa earth, it's because hindi sila makapag reincarnate din kasi bawal sila sa dimension ng mga Anunnaki na mag-rebirth doon. Hindi rin sila makapag-rebirth into human being for whatever reason. Kaya gustong-gusto nilang sinasapian yung mga tao. Kaya mag-ingat kayo sa mga albularyo na nagpapasampa. Baka mga demigods na yung mga napapasapi nila. Hindi talaga yon kaluluwa ng mangkukulam. Kasi kahit sa Book of Enoch, ang sinasabi lamang doon ay ang sumasapi lang sa tao ay yung mga evil spirits. So isa-isahin natin yung 5 mga migs. So una tayo sa mga deva o yung mga benevolent na mga Anunnaki. So based sa aking research, itong mga espiritu na mga benevolent na mga Anunnaki o some other terms tinatawag nilang deva, mga good gods o good deities. So sila yung mga spirits of benevolent Anunnaki. So known sila as diwata dito sa Pilipinas, deities sa ibang bansa. So yun na yung mga Hindu deities. So yung mga sinasamba ng mga Hindus. Yung mga gods, yung small g na gods, small letter G na gods. Hindi yung capital G. So isa sa mga benevolent na mga Anunnaki na may compassion sa tao, may sympathy sa tao ay si Yah, yung God the Father, yung lumikha sa tao, sa Homo sapiens, yung genetic engineer. So for me, isa siya sa mga considered na mga spirits of benevolent Anunnaki, good gods. And the second is the Asuras, yung mga jealous god, spirits of malevolent Anunnaki. So yung mga espiritu ng masasamang Anunnaki. So sa ibang tradisyon, tinatawag sila na Encanto, Fallen Watchers or Fallen Angels, FA. Mga hungry gods, yung Diyos na uhaw sa panalangin, Diyos na uhaw sa pagsamba. Sa ibang kultura naman, tinatawag sila mga jinn. So isa sila sa mga Asuras o mga malevolent Anunnaki. Nang doon din yan sa remix kasi yung Bible eh. May nasali dyan na Asuras. Yung siloso na Diyos, yung nasa Deuteronomy. Kasi siya, mabuting God yun eh. Pero pagdating sa Deuteronomy, akala nila siya pa rin yun. Pero ibang gods na yun, yung nag-utos na mag-genocide, patayin yung mga tao. Which is isa yun sa mga Asuras. It's either Amun-Ra or Enlil. Si Amun-Ra, siya yung nagpapanggap na creator na ng lahat, na Diyos ng Ehipto. At si Enlil, isa din siya sa mga biblical gods, which is inaakala ng mga tao na isang God lang nang doon. So maraming gods po. So ito yung uri ng gods na manipulative, gustong kontrolin yung mga tao. Gusto nila na mag-worship pa rin yung mga tao sa kanila. It's because yun yung pagkain ng espiritu nila. Hindi na sila kumakain ng physical na pagkain eh, kasi nag-ascend na sila into other dimension, into the dimension of the gods. So kailangan nila yung panalangin ng mga tao, worship ng mga tao, yung energy ng mga tao para lumakas sila. So ayaw nila yung mga tao na mag-practice ng meditation, magpataas ng frequency. It's because yung mga taong yun pwede na makawala na sa kadena ng reincarnation. Pag nakawala ka na sa kadena ng reincarnation, para ka ng si Buddha. So mayroon ka ng ibang dimension para sa'yo. Hindi ka na under sa mga gods. Kasi sa Buddhist tradition nga, kahit yung mga gods, mga Asuras, Devas, nakikinig sila sa teachings of Buddha para hindi na sila mag-reincarnate, para wala na silang suffering. So isa nga sa mga
Anunnaki na nakikinig kay Buddha ay yung mga bodyguards ng mga high-ranking na Anunnaki. Ang tawag na doon is mga seraphim o mga serpents, mga serpentine beings according kay Enoch. So isa yun sa mga tagasunod ni Buddha na gustong mag-ascend na din. Ito, medyo controversial to ha. So magagalit talaga yung mga sa mainstream religion kasi masasapawan yung God nila. Pasensya na po, kanya-kanya tayo ng paniniwala. So pagkatapos nung dalawang kategory na yon, Devas at Asura, so isa sa mga pinakamalakas na spirits ay yung demigods, so yung anak ng mga watchers. So according kay Enoch, sa book niya, chapter 15, verse 8 to 10, ito yung nakasulat. And now the giants who are produced from the spirits and flesh shall be called evil spirits upon the earth, and on the earth shall be their dwelling. So dito lang sila pagala-gala sa earth. Evil spirits have proceeded their bodies because they are born from men and from the holy watchers is their beginning on primal origin. They shall be evil spirits on earth, and evil spirits shall they be called. As for the spirits of heaven, in the heaven shall be their dwelling. But as for the spirits of the earth, which were born upon the earth, on the earth shall be their dwelling. So, tayo, pinanganak sa earth kasi dito tayo nang evolve from Homo erectus. So, ang earth ay para sa atin. Yung sa heaven naman, yung sa mga deva, so sa kanila yon. It's because doon talaga sila nag-originate. Pero itong anak ng mga watchers, wala silang mapuntahan. Kaya sila yung mga evil spirits dito sa earth. And the spirits of the giants afflict, oppress, destroy, attack, do battle, and work destruction on earth, and cause trouble. They take no food, but nevertheless. So sila yung mga nagsisimula ng mga kaguluhan. Sila yung mga spirits na mahilig sumapi o sumanib. Kaya ingat-ingat kayo sa mga medalyon nyo na sinasabi nyong buhay na pumipintig. Baka nakasapi doon ay mga demigods o anak ng mga watchers, which is, sabi ni Enoch, ay mga evil spirits, mga masasamang espiritu, at mahilig manlinlang sa mga tao. And aside from that, yung mga leklay ng Thailand na may mga sapi. So mag-ingat-ingat kayo. It's better na mag-patronize or kung gusto nyo talagang mag-worship, yung mga deity na lang ng Thailand, yung mga devas. Kasi sure tayo ng mga high frequency being sila. Except doon sa mga deity or mga amulets na may mga deity na sumasapi daw doon sa amulets. So sino ba yung mahilig sumapi? Yung mga demigods. So yung mga leklay na may mga sapi, most probably, according kay Enoch, evil spirits yon. Kaya nga ako, Malaysian leklay yung gamit ko, it's because energy ng earth yon, energy ng universe yon, energy yon ng sangsinukob, the true creator, the source. So ang pang-apat sa malakas na espiritu na pagalagala dito sa earth ay yung mga elementals. So sila yung mga earthbound spirits. Kasi dito sila ginawa niya, sila yung mga pinaghalo-halo mga espiritu ng mga creatures dito sa earth. So they belong to earth. So wala na silang vessel kasi hindi sila nakapag-reproduce, wala na silang mapasukan ng katawan. So kaya yung iba nagposes sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga ilog. So naging elemental sila, yung mga nature spirits. So sila yung mga tikbalang, sarangay, kapre, duwende at marami pang iba. So sila yung most probably, hindi naman lahat, sila yung sinasamba ng mga taong nagpa-practice ng Shintoism o animism.
Pero sa palagay ko, hindi lahat yon elementals. May iba doon na nalinlang ng mga demigods o yung anak ng mga watchers, yung mga evil spirits. Pero the usual daw na sinasapian ng mga evil spirits na yun ay tao. Minsan na sila sumasapi sa mga bagay o hayop sa tuwing manglilinlang lamang sila. Ang paborito nilang sapian, paborito nilang agawan ng katawan ay mga tao. Kasi meron akong nakita na parallel kung saan sila nabilong or saan sila nakakategorize as a creature or spiritual creature. Kasi sumasapi sila sa tao eh. So malalaman natin yan mamaya. At ang panglima mga migs ay yung mga hungry ghosts o yung mga tao na namatay na hindi makapag-reincarnate because sa sobrang sama nila, ang dami nilang negative karma. So baka isa sa mga politiko pag natsugi yan, maging hungry ghost yan. So earthbound human spirits, they cannot ascend or reincarnate due to loads of negative karma. So malakas din sila. May impluwensya din sila, kaya din nilang kumontrol sa tao pag may pagkakataon silang sumapi dito. So wala ito sa 5 kategory mga migs. So ito pang-anim siya, which is kombinasyon kasi siya eh. Hindi siya bastang espiritu, meron siyang physical na katawan, which is katawan ng tao. Ito yung aswang. So may malaking probability na yung spirits of dead demigods na nagpossess sa tao, gusto nilang agawin yung katawan ng tao, kontrolin yung tao, sila yung mga aswang. May malaking possibility. Parallel kasi mga migs eh. Swak na swak sila sa description ni Enoch na gusto nilang agawin ang katawan ng isang tao para maging sa kanila na ito. Pero ibang espiritu sila. Hindi suitable vessel yung katawan ng isang tao. Although half human sila, yung spirit sila. Kaya pag sumapi sila sa tao, nagkakaroon ng mga deformation. Nagkakaroon ng mga pagbabago sa katawan ng isang tao. Kaya nga yung mga deva, yung mga benevolent spirits, hindi sila sumasapi sa mga tao. It's because napakalakas din ng spirito. Pag sumapi sila sa mga tao, ibig sabihin nun, magkakalasog-lasog yung katawan ng isang tao. Pero ito mga demigods, dating tao sila eh. Dating kalahating tao, rather. So, pwede silang mag-possess sa tao. Ang problema doon mga migs, mas iba yung structure ng spirits nila compare sa espiritu ng tao. Kaya nagkakaroon ng deformities sa katawan o naging pangit yung itsura. So, it's because hindi compatible yung spirit na yun sa katawan ng tao. At iba na yung cravings nila, iba na yung gusto nilang kainin. So most probably mga migs, pag babasihan natin yung Book of Enoch, kasi may parallel din naman si Enoch sa mga Anunnaki. So, isa sa mga category ng mga creatures ng Philippine folklore na aswang ay sila yung mga espiritu ng mga dead demigods, mga espiritu ng mga Nephilim. So sa 5 espiritu na nabanggit ko, so itong pang-anim lang yung unique. It's because kombinasyon na siya, katawan ng tao at espiritu ng demigods. Meron pang nga nagsasabi na pag naghalo ang dalawang espiritu, tinanggap yun ng espiritu ng tao, nagkakaroon ng integration o nagmix na yung dalawang espiritu. Nagiging mas malakas na creature na siya. Mas malakas na uri ng isang aswang. Ang term nila doon is integration. So yung nagmix na yung dalawang espiritu. Kasi sa Katoliko, ano lang eh, infestation, obsession, oppression at saka possession. So meron daw pang 5 integration.
yung pagsasanib ng dalawang espiritu. So ayun mga migs, maraming salamat po sa pagpanood ng video and I hope nakuha niyo yung punto. And kita-kits tayo until next topic. Yun na po. Thank you.